2 million na ibenta yung lupa. Pero 1 million ko siya nabili. So, yung capital gains tax ba is dun lang sa 1 million na kinita ko. Kung tutuusin, binili ko naman siya ng 1 million. So, kumita lang ako ng 1 million. Hi guys, this is Budge Picks once again, and today is yung first episode natin for this 2024. At ngayong araw ay meron tayong napaka-espesyal na bisita. Ito ang legal counsel ng Saglit Private Villas. Let's meet Attorney Cookie and Ciso. Sa inyong lahat. Salamat at inimbitahan mo ako sa unang episode mo ngayong taong to. Can you tell me about yourself para lang medyo magkaroon ng idea yung audience natin? Ako ay isang practicing lawyer, so I take on private cases and I also handle criminal, civil cases. We handle labor cases. We also do corporate. So I would also like to thank you that you have asked my office to handle the legal aspect of Saglit Private Villas as well. So, corporate, labor, civil, criminal, almost everything. We are a full-service law office. Gano'n ka nakatagal nagpa-practice? Maybe 6 years or more because bago ako mag-practice, ako ay isang kawani ng gobyerno. So, nagtrabaho ako sa korte. Pagkatapos nun ay nagkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa isang ahensya sa ilalim ng DOLE. 70% of my career as a lawyer ay sa practice. I think. So, 60 to 70% ay sa private practice. I believe, no, ngayon is nakita ko dun sa Facebook nyo is meron kang bagong opisina. Meron akong sariling law office, but right now, I also have established my new office na may kapartner ako. Very interesting ng mga topics natin today because we will be more focusing on technicalities. Siyempre, kukombine natin yung real estate and then ano yung mga legal aspect niya. So, kaya tayo may attorney dito para mabigyan tayo ng idea. For our viewers, tita, pag sinabing real estate, ano yung mga saklaw nito? Pagka sinabi nating real estate, yan ay patungkol sa property. Ayun yung mga lupa. Kasi ang real estate, pwede yan isang commercial na property, pwedeng residential, pwede rin siyang masabing industrial. So, yan ay kumbaga mga lupain o yan sa madaling salita, land properties. Kasi normally pag sinabi kasi mag-invest ka sa lupa, is akala talaga nila yung mga bakanteng lote lang. So, when you say real estate, kasama din yung mga condominiums, yung mga warehouse, yes, tama. Residential homes, yes, ganyan. That's correct. Tama. So, yan yung iba't ibang types ng mga real estate. I believe, tita, ngayon ba, do you also have like real estate property investments na rin? Ako personally, yes. I have condominium, ganyan. Tsaka syempre, bahay, ganyan. So, yeah, yes, yeah. Nice. Fortunately. For instances na ang isang real estate property na pagmamay-ari ng isang tao ay biglang namatay, kanino napupunta yung property na yon? Okay. So, kapag ganyang cases na namatay yung registered owner, katulad dun sa inasikaso nga natin sa Antipolo na namatay na yung nakarehistrong may-ari, titingnan mo dyan kung ano yung una-una civil status niya nung siya ay namatay. Siya ba ay may asawa? Siya ba ay may anak? Dahil kung siya ay may asawa at may anak, automatic sila yung mga magiging kumbaga heirs or yung tinatawag nating tagapagmana nung namatay. So sa kanila mapupunta by default yung property unless syempre kung may will, merong mga ibang usapin. But generally, kung may namatay, napupunta yon sa mga naulila niya, anak, asawa. Yan. So, legitimate or illegitimate, kasama dyan yun. Magandang topic yun kasi nung mga nakaraan, napag-uusapan din namin yan. Pati illegitimate, okay lang? Of course, syempre, illegitimate na anak. So, meron din siyang share kung ano yung naiwanan nung tatay niya. Magmamana din siya. Pero, syempre, ayon sa batas, dehado lang ng konti. Pero meron pa rin. Hindi pwedeng tanggalan. Hindi din siya pwedeng mawalan. Dahil, after all, diba, anak pa rin siya. So,
kung ano man yung naipundar ng magulang niya nung nabubuhay siya, under the law, siya ay protektado ng batas at meron siyang makukuha sa mga naiwanan at mga ari-arian ng mga namatay niyang mga magulang. Paano naman illegitimate na asawa? Illegitimate, no? Ibig sabihin, nagsasama lang sila. Well, by law, syempre, hindi ka tagapagmana kasi hindi ka naman kasal, hindi ka legally married. Pero kung halimbawa, ang property na iyon ay inyong nabuo sa inyong pagsasama, at siya naman ay walang asawa, sabihin natin yung namatay, pwedeng pumasok yung konsepto ng co-ownership doon. So, you have to prove na yung property na yon ay nabili ninyo through your combined efforts or halimbawa napatituluhan ninyong kayong dalawa ang nakapangalan. Syempre, 50-50 co-ownership rule will apply. Most often, ganun yung pagtingin ng batas tungkol dyan. Ano yung normal na process if ever na kunwari namatay nga yung tunay na owner and then may naiwan na property sa inyo? Paano nyo normally na ibebenta yon? And magbigay tayo kunyari ng example na may asawa, okay, may isang anak, tapos may isang illegitimate na anak. Paano ba yung magiging hatian niya? Tigta 30% ba sila? Or paano ba normally yung nangyayari? Pagka ganyan ang nangyayari, kung gusto nila ibenta, syempre unang-una dapat mag-usap-usap sila, tsaka dapat magkasundo sila. Kasi kung magbenta lang yung sa binigay mong example, kung ang magbenta lang dyan, yung naulilang asawa, tsaka yung naulilang anak galing dun sa talagang legal na pamilya, pwedeng magreklamo yung illegitimate at pwede niyang ibaliwala kung ano man yung or mapabaliwala yung naganap na bentahan kapag hindi siya nabigyan or sumang-ayon. So, ang ginagawa dyan, nagkakaroon ng pirmahan, sabihin na natin, extrajudicial settlement. So, pag nakarinig ka ng extrajudicial settlement, kaya siya sinasabing extrajudicial dahil nangyari siya sa labas ng korte na hindi na humantong sa judge or sa court proceedings, nagkasundo-sundo na sila sa outside court. Kasi kung may isang hindi papayag at magkakaroon ng pagtatalo yung mga parties, kailangan mong isang guni sa court. Kailangan judicial or si judge ang aayos nung pagkakahati-hati. So, dun sa tanong mo na paano yung hatian, yung illegitimate would always get 1/2 of 1/2. So, yung kalahati nung share nung legitimate heirs, kalahati nun yung sa That is something na written on the books. Of course. So, Galing, no? illegitimate would get half of the share of whatever illegitimate heir would get. Protected naman siya, pero syempre, mas pabor lang talaga. Mas pinoprotektahan ng batas kung sino yung mga legal na naiwanan, na tagapagmana. Pero, kung ibaliwala mo rin sila, pwede nilang ireklamo yung ganyang sitwasyon. Actually, sa lipunan natin, dahil dyan sa tanong mo, medyo conservative pa kasi yung pagtingin natin pagdating sa estate planning. Pero, sa totoo lang, kung ganyan ang sitwasyon mo na meron kang hindi natin maiwasan, yung meron kang mga illegitimate, or pag sinabi kasi illegitimate, ibig sabihin, hindi sila talaga yung pinanganak sa loob ng isang valid marriage. So, kumari di ko naman sabihin na yung term natin anak sa labas, pero mga born outside of a valid marriage, mas maganda para hindi magkaroon ng problema at masigurado mo na masusunod yung paraan na gusto mong pagkakahati-hati or mabigyan yung mga anak mo sa ibang babae. Dapat iayos mo na yon habang malakas ka pa, habang kaya mo pa, kasi maiwasan natin yung pagtatalo-talo nung mga anak mo. Anyway, at the end of the day, kaya ka naman nagpundar ng mga property para meron kang ihahabilin at ibibigay sa kanila na pwede nilang gamitin para sa pagpapatuloy ng buhay nila na wala ka na. So, I'm sure ayaw mo naman na magkaroon ng kaguluhan dahil dun sa mga maiiwanan mo. So, kahit medyo hindi masyadong common approach, practice, maganda rin na sumangguni ka sa isang abogado, ask your options kung papaano mo masisigurado na pag wala ka na, yung mga naiwanan mo ay maipamimigay, maibabahagi doon sa kagustuhan mo based on what you want and how you want it to be divided. Ano yung mga kailangan tingnan
ng isang tao, ng isang buyer sa Consideration. isang titulo para Okay. masabing tunay at original ito? Yung pagbili kasi ng property para sa akin, no, number one na consideration mo dapat dyan ay yung budget mo. Pero kung sabihin na natin, okay na yung budget, nakapili ka na ng lugar, so nandyan na ka na ngayon sa stage na andyan na yung document, so tinitingnan mo. So unang-una, kailangan meron kang tinatawag na due diligence. So pag sinabing due diligence, no, AJ, ang ibig sabihin nun, gagawa ka ng mga pamamaraan para makita mo kung itong binibenta sa'yo ay hindi ka ba na-scam, hindi ba ito baka naman mamaya naisanla na sa iba. So, titingnan mo dyan una-una yung titulo. Gaya ng sinabi mo, mabuting tingnan mo talaga lahat ng pahina ng titulo. Makikita mo naman dyan kung merong mga annotation. So, sa bandang dulo ng titulo, makikita mo kung may mga notice of encumbrance, may mga lien. Pag sinabi mong ganyan, may mga kakaibang mga nakasulat doon sa titulo na parang hindi mo maintindihan kung ano yun. Mas makakabuti dahil kailangan dyan ng medyo trained ka, magsangguni ka sa isang lawyer or real estate na licensed para ipatingnan mo kung ano yung sinasabi ng annotation at safe ba. Para sa akin, importante din na syempre titingnan mo rin yung lugar kung ano yung binibenta sa'yo. Siguraduhin mo na yung sukat na nakalagay doon sa titulo at kung kinakailangan, puntahan mo at tingnan mo yung mga muhon, eksakto kung nasaan yan. Kung hindi clear at hindi malinaw yung kumbaga yung mga boundaries, dapat kumuha ka ng isang geodetic engineer. So yung geodetic engineer, yan yung pinag-aralan nilang propesyon, gumugol sila ng panahon dyan, 4 na taon din yan, para maintindihan nila yung, sila yung license na mag-plot ng mga boundaries. So kailangan mo then ipa-check sa geodetic kung sakto ba yung sukat na binibenta sa'yo. Kasi pag titingnan mo yung title, hindi mo naman talaga malalaman dyan eh. So unless mag-ocular ka, kumuha ka ng saktong engineer na magpa-plot or mag-check ng survey, hindi naman yan masyadong mahal. At the same time, yung mga annotations, ipa-check mo sa Register of Deeds. Yung iba ang ginagawa dyan, binabacktrack pa nila. Kumbaga kung ito yung titulong hawak mo, saan ba nanggaling to? Titingnan nila yung previous pa na title bago napunta sa'yo, ano ba yung mode niyan? Ito ba ay naibenta? Ito ba ay pinamana? So, titingnan mo din, lalo na kung yan ay isang malaki yung halaga ng property, isang commercial, or hindi biro yung halagang ilalabas mo. So, yung iba kasi nagtitipid eh. Ayaw nilang kumuha ng expert para tumingin sa ganyan. Pero minsan, nagtitipid ka pero hindi mo napapansin, hindi mo alam, may mga red flags na pala. So, maliban sa title, syempre, kailangan mo ring malaman kung yung tax declaration ba nito ay tugma doon sa registered owner. Updated ba yung mga amilyar, yung mga taxes? Kasi isang consideration din yan. Baka mamaya yung nabili mong property, maraming utang na buwis at amilyar, o baka maging isang consideration din yan. At malay mo, kung malaki yung taxes, pwede rin maging room para makapag-negotiate ka nung buying price doon sa seller. Kung halimbawa, yung binibili mo rin ay bahay na may nakatayo na, second hand, sabihin natin, alamin mo din kung bakit binibenta, ano ba yung dahilan, bakit nagbebenta ng property, 'di ba? Kasi ayaw mo naman, the last thing na gusto mong mangyari makabili ka ng lupa na sasakit ang ulo mo, masasama ka pa sa mga demanda, 'di ba? So, ito yung mga iba yung pag-iingat na kailangan i-consider mo. I know buying a property is a very burdensome, siguro hindi lang burdensome, pero at the same time exciting. So, do not let that get ahead of you. Huwag mong i-shortcut. So, pagdaanan mo lahat ng proseso, on top of it, kumuha ng isang mapagkakatiwalaan na lawyer, isang reputable na real estate company na mabibigyan ka ng tamang advice. Kasi sila yung nag-aral talaga pagdating sa mga usapin na ganyan. I really believe on that, no? Especially yung sinabi ni Tita na don't get it ahead of you. 'Di ba? Kasi when you really buy a property, especially me na nasa real estate business, talagang medyo hindi talaga mawawala excitement, yung parang ang saya, bagong achievement na naman to. And it's very great advice
na kailangan talaga is kumuha ka ng legal advisor mo, ng lawyer, ng expert, para kahit maging sobrang excited ka, there's someone out there who will guide you na, oops, may red flag dyan. Tama. Diba? Huwag ka masyadong excited, Oo, baka mamaya oo. mapahamak ka. Kahit naman may problema yan, pero dahil may assistance ka ng lawyer or merong gumagabay sa'yo na nakakaalam, pwede ka rin naman niyang bigyan ng options kung ano yung mga pwede nating gawin, pwede nating hinging mga dokumento, i-accomplish para mas maging madali yung pagbili ng property. Kasi usong-uso ngayon yung magta-type ka lang sa internet, tapos may nakita kang mga listing sa iba't ibang search engine, tapos nakalagay lang doon clean title, naniniwala ka na. So, hindi tayo dapat magpadala sa ganon. Iba pa rin yung kukonsulta tayo sa nakakaalam at merong experience pagdating sa ganyan. Ano naman yung mga tax na involved sa pagbili ng lupa? Kasi normally, may mga naririnig ako, capital gains tax, real estate tax, amilyar. Ano ba yung mga yan? Alam naman natin, hindi natin matatakasan yung mga buwis sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga nila, death and taxes are the only things certain in life. So, including sa pagbili ng lupa, talagang merong buwis kasi paano naman magpo-function yung government kung hindi natin bibigyan ng konting cut sa ating mga transaction. So, yung taxes ay responsibilidad yan. Depende kung ano na pag-usapan nyo. Pwedeng buyer, pwedeng seller, pwedeng hati kayo. So, nasa negotiation na yan. Merong iba na pinapa-shoulder sa bumibili. Merong iba naman na medyo pag mataas yung presyo, naintindihan naman nila si seller na yung nagbabayad niyan. So, yung capital gains tax, yan yung tax na imposed para doon sa kinita. Tax yan sa kinita nung taong nakabenta ng property. Kaya nga capital gains. So, it is a tax imposed on the person who gained out of the transaction. So, sino yung may kinita? Kaya capital gains tax. So, yan ay 6% of the fair market value, zoning value, or the price of the sale, whichever is higher. So, depende sa ating mga kapatid at kaibigan sa BIR kung ano yung magiging basis. Pero meron silang table at yan ay system-based kung paano nila i-compute yan. So, capital gains is usually, ayan, kung halimbawa, may bentahan. So, syempre, merong kumita dyan. So, yan yung kailangan mong i-remit sa gobyerno dahil doon sa kinita mo doon sa transaction. Kasi ang sinasabi mo is kinita. For example, 2 million na ibenta yung lupa, pero 1 million ko siya nabili. So, yung capital gains tax ba is doon lang sa 1 million na kinita ko. Kasi kung tutuusin, binili ko naman siya ng 1 million, so kumita lang ako ng 1 million. Correct me if I'm wrong. Or counted pa rin siya dun sa 2 million. Based on the fair market value of the property, zonal valuation, or the selling price. Depende kung alin yung mas mataas. Siyempre, dun tayo sa whichever is higher. Makikita naman yan sa mga papeles mo. Kung hindi man nakasaad dyan at halimbawa in-under-declare mo kasi ayaw mo mataksan ka ng mataas, hindi pa rin mag-work yun. Kasi meron yung table na ginagawang basis ng iyong pagbubuwis sa'yo. Kaya hindi mo matatakasan yan. So maliban sa capital gains, meron din documentary stamp tax. So yan ay 1.5%. Yan ay binabayaran natin sa BIR, Bureau of Internal Revenues. Depende kung ano yung nakakasakop doon sa lugar kung saan yung property na binenta mo. Yung iba naman dyan, yung ibang taxes ay yung transfer tax at yung real property taxes. Yung transfer tax sa munisipyo naman yan, sa treasurer's office, pati yung transfer tax tsaka yung real property tax. Pero yung real property tax, hindi lang yan dahil dun sa pagbebenta. Yan yung amilyar na tinatawag na taon-taon kailangan mo siyang bayaran. So, depende yan sa magkano yung zonal or yung value nung lupa. So, meron yung assessor's office, diyan nakabasean kung magkano yung real property tax. And then, yung registration fees, kailangan mo din bayaran yan. Yan naman, sa Register of Deeds. So, 3 opisina ng gobyerno pagdating sa pagta-transfer yung kailangan mong may bayaran ka na taxes. Yan yung, katulad ng sinabi ko, Register of Deeds, BIR, at saka yung local government kung nasaan yung property. Kaya, kanina sabi ko, pag bibili ka ng property, no, budget is also a concern. Kasi kung nakita mo yung price
hindi lang naman yan yung babayaran mo. Ano yan, may mga Plus, kaakibat. plus. Yes, Yeah. plus. Tsaka syempre, yung mga professional fees na kailangan mo din bayaran, notarial fees, yan. Kailangan mo din ibayad kay attorney para makumpleto yung transaction mo. So mga more or less, pag tinotal natin siya, no, parang abot siya ng 15% to 20% on top dun sa per square meter. Pwede, siguro, mag-alat ka ng ganon. Basta dapat may extra budget ka para dun sa ganon. Kasi kasama yun eh. Hindi pwedeng mawala sa equation. So kung ikaw ay conservative na buyer, pwede mong i-negotiate yan doon sa seller mo. Siya na yung mag-shoulder kung papayag siya or hatian ka niya doon sa mga taxes na yan. Ano yung mga pangkaraniwan na mga kinokonsult sa'yo na problema when it Okay. comes to real estate? Halimbawa, hindi naasikaso, nakapangalan pa sa lola't lolo, tapos wala na yung lola't lolo, tapos yung parents din, hindi na transfer, tapos yung mga anak na ngayon, o yung mga apo, syempre yung ilang generations na hindi naasikaso. Sometimes, nag-iisip sila kung paano aasikasuhin yun. Dahil syempre, yung mga tax implications, mabuti na lang, merong mga tax amnesty na pwedeng i-avail. So, yung mga ganong problema naman, naaayos naman yun basta binibigyan lang ng panahon. Nagkakaroon na ng bilihan, nagpirmahan. Pero, for some reasons, hindi nila ngayon inasikaso yung transfer. So, pumirma lang ng document, pero yung title, nakapangalan pa rin kay ganito sa original owner. Ngayon, nagiging problema na sa kanila yon dahil syempre, pag magpapagawa ka ng bahay or gusto mong may ibahin, ganyan, kukuha ka ng building permit, mga ganyan, hindi naman ikaw yung nakalagay dun sa title. Yun yung mga isa sa mga problema na minsan, madali lang naman sanang solusyonan kung hindi pinabayaan. Itinago lang yung papel, hindi naman alam na ganon. O kaya, yung ibang problema, naibenta, naisanla, nang walang alam yung mga nakapangalan. So, may mga ganon na, ito common to sa mga magpapamilya minsan, no? Hindi ko alam kung may mga maaapektuhan dyan yung mga bato-bato sa langit, pero yung mga nagugulat na lang na yung bahay pala at saka yung lupa ng mga magulang or lolo't lola na ilipat na din dun sa isang anak nang walang kaalam-alam yung ibang mga kamag-anak. So, may mga magic na nangyari. So, yan yung mga common na problems na kinoconsult sa akin, sa opisina namin. Ano yung gagawin mo in case na mawala mo yung titulo, madamage, masunugan, or technically, nawala mo bigla yung titulo?